programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas ay pagbabayaran na ni Attorney Alon pati na rin ni Patricia ang lahat ng kasalanang ginawa nila. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang ang mga mata ng mga tao sa simbahan ay nakakulong sa biglaang pangyayari, ang puso ni Eira ay tila naguguluhan. Mabilis niyang pinahid ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi kayang itago ang sakit na nararamdaman. Puno ng kalituhan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga revelasyon ng kapatid niyang si Lilet. Sa harap ng lahat, naisip niyang hindi na yata niya kayang tanggapin ang mga pangyayari. Lalo na't ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buo ay may napakabigat na lihim. Si Lilet, bagamat ramdam ang sakit ng pagtanggi ni Eira sa kanyang mga sinasabi, ay hindi na rin nagdalawang isip na ipahayag ang buong katotohanan. Hindi niya kayang makita na magpatuloy ang isang kasal na nakatago ang mga intensyon at motibo ng isang tao, lalo na ang kanyang kapatid. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ito, Eira. Mariing wika ni Lilet habang ang bawat salita ay tila isang patalim na dumediretso sa puso ng kanyang kapatid. Nagkatinginan si Eira at Attorney Renan. Ang mga mata ni Eira ay puno ng pagdududa at kalituhan. Samantalang si Attorney Renan, bagamat nag-aalala, ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa harap ng kanyang mga kasamahan. Alam niyang mahirap nang balikan ang mga kasinungalingan at pagmamanipula ng kanyang isinagawa. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kanyang mga plano ay naglalakbay na sa isang direksyon na hindi na kayang baguhin. Si Kurt at si Lilet, matapos isiwalat ang mga lihim, ay hindi na rin nagdalawang isip na magtulungan upang pigilan si Attorney Renan sa kanyang mga plano. Sa huling sandali ng kasal, si Kurt na tila may pagdududa sa lahat ng naganap ay nakipag-ugnayan muli sa mga otoridad upang masiguro na walang makakalusot na kalokohan ni Attorney Renan. Inabisuhan nila ang mga kapulisan na dumaan sa simbahan at inatasan silang magsagawa ng masusing investigasyon. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat at nagbigay daan sa mas maraming tao upang magsimula ang mga tanong at paghihinala. Samantalang si Trixie at si Patricia, matapos mapanood ang kaganapan mula sa isang live stream, ay nagmadaling dumating sa simbahan. Hindi sila makapaniwala sa revelasyon ni Lilet at si Trixie ay hindi nakapaghintay upang personal na alalayan si Lilet. Natatakot nga itong si Lilet o itong si Trixie na kung ano ang gawin ni Attorney Renan Alon dito kay Lilet. Dahil alam nga nitong si Trixie ang lahat ng baho nitong si Attorney Renan. Alam niyang masamang tao ito, kaya hindi niya hahayaan na pati si Lilet ay mabiktima nitong si Attorney Renan. Ang mga salitang binitawan ni Lilet ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng simbahan. Ang mga bisita, mula sa mga kaibigan, pamilya, hanggang sa mga hindi kilalang tao, ay nagkatinginan, naguguluhan sa mga revelasyon na ibinabato sa kanila. Pati na nga mga kasamahan nitong si Eira sa trabaho ay nagsimulang mag-isip ng malalim. Baka nga si Renan ang may kagagawan
ng pagkamatay ni Atty. Meredith at ng anak nitong sila Ino. Sa kabilang dako, si Eira ay hindi na nakapagsalita. Ang lahat ng kanyang mundo ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya na alam kung paano haharapin ang mga akusasyon laban kay Atty. Renan, ang lalaking kanyang iniidolo at pinili upang maging katuwang sa buhay, ay may kasaysayan ng poot at paghihiganti na hindi niya inakala. Ang mga pangarap na itinaguyod niya sa tabi ni Atty. Renan ay unti-unting nawawala, at ang kasal na kanyang inasam ay napuno ng mga tanong at sakit. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ko kayang paniwalaan ang lahat ng ito, bulong ni Eira sa kanyang sarili, habang ang puso ay puno ng takot at panghihinayang. Pumasok sa isip ni Eira ang mga alaala ng mga masayang sandali nilang magkasama ni Atty. Renan, kung sana ay nakita niya ang mga senyales ng mas maaga, kung sana ay hindi siya nakapagpadalos-dalos sa pagpapasya, at kung sana ay nakinig siya agad kay Lilet. Pero hindi na ngayon ang panahon ng pagsisisi. Ang tanong ngayon ay kung makakaligtas pa ba siya mula sa masalimuot na plano ni Atty. Renan. Paano nga ba niya haharapin ang isang kalaban na hindi lang ang kanyang kapwa-tao ang kinakalaban, kundi pati na rin ang kanyang sariling pamilya? Habang ang lahat ay abala sa mga kaganapan, ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga at ang lahat ng mata ay nakatutok na sa kasal na ngayoy hindi na matutuloy. Ang mga katanungan ay nagsimulang mag-ulan. Ano ang mangyayari kay Atty. Renan? Makakaligtas pa ba si Eira sa mga kamay ni Atty. Alon? At sino nga ba ang kasabwat ni Atty. Renan sa lahat ng ito? Mabubuking na nga ba itong si Patricia? Dahil nagpunta rin mismo si Patricia sa simbahan kung saan ikakasal sana si Eira at si Atty. Renan. Dahil natatakot si Patricia na baka ibuking din siya nitong si Atty. Renan dito kay Lilet at sa mga kapulisan. Ngayong buking na nga ang lahat ng plano, lahat ng sikreto nitong si Atty. Renan. Kaya hinding-hindi na nga ito makakatakas pa. Dahil lahat ay isinawalat na ni Lilet pati na rin ni Kurt. Kaya nga itong si Eira ay muntik na nga o malapit-lapit na nga itong mabaliw dahil sa kanyang mga iniisip. Hindi niya akalain na sa pangalawang pagkakataon ay lolokohin siyang muli nitong si Atty. Renan. Ano na kaya ang mangyayari kay Eira? Tatanggapin pa ba niya itong si Atty. Renan sa kabila ng lahat ng kasalanan at kasinungalingan na kanyang ginawa? Magpapauto pa rin kaya si Eira dito kay Atty. Renan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.